Ako si Maria, isang simpleng nurse, ay saksi sa lahat ng ito. Mula sa putika ng kahirapan ako nanggaling. Ang aking mga magulang, basurero at labandera ay nagpakasakit upang makatapos ako sa pag-aaral. Hindi ko malilimutan ang bawat patak ng pawis nila, ang bawat kiskis ng labada, ang bawat sako ng basura. Kaya naman ang puso ko ay laging bukas para sa kapuspalad dahil alam ko ang pakiramdam ng wala. Maria, ano ba yan? Ang bagal-bagal mo naman. Isang matinis na boses ang pumunit sa katahimikan ng umaga, si Dr. Banjo, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakadekwatro ang mga braso. Ang tingin ay parang naghahanap ng butas sa aking pagkatao. Pasensya na po, doktor. Inayos ko lang po ang gamot ni Aling Konsolasyon. Tugon ko, iniwasan ng kanyang titig. Ang mga mata ko ay nakapako sa bawat ampule na inilalagay ko sa tray. Aling Konsolasyon? Yang pasyente sa ward C? Bakit mo pa inaasikaso yan? Alam mo namang wala namang pambayad yan. Sayang lang ang oras mo dyan. Patuloy niya, lumapit sa akin. Ang bawat takbang ay may kasamang paghamak. Ang kanyang puting uniforme ay tila mas puti pa sa ulap, samantalang ang akin ay tila laging may bakas ng pagod. Kailangan niya po ng gamot, doktor. May lagnat pa rin po siya. Paliwanag ko. Pilit na pinapatatag ang tinig. Lagnat? Anong magagawa natin kung wala namang pambayad? Wala tayong magagawa. Nako, hindi libre to, Maria. Ospital to. Hirit niya, sabay irap. Hayaan mo na lang yan. May mas importante pa tayong pasyente. Yung nasa VIP room. Siguraduhin mong walang kulang sa gamot at serbisyo niya. Baka magreklamo pa ang pamilya niya eh. Hindi ko na lang siya pinansin. Ang dugo ko ay kumukulo. Ngunit alam kong wala akong magagawa. Ang mga salita niya ay patalim na tumatarak sa aking puso. Hindi lang si Dr. Banjo ang ganun. Halos lahat sila. Ang mga doktor at ilang nurse na kabilang sa kanilang pangkat ay mayayabang at mapagmataas. Para sa kanila, pera ang pangunahing lunas. Ang mga mayayaman lang ang may karapatang gumaling. Isang araw, kumalat ang balita na parang apoy sa kagubatan. Narinig ko ang bulong-bulungan sa nurse station, sa cafeteria, kahit sa CR. Ang mga doktor daw ay nangihingi ng dagdag na bayad sa mga pamilya ng mayayamang pasyente. Kapag hindi raw nabigyan, sadyang pinapabagal ang paggaling ng pasyente. Ang mas malala, ang mga may hirap na may sakit ay basta na lang daw ipinagtatabuyan. Hindi binibigyan ng sapat na atensyon o kaya pinapaalis na lang kahit hindi pa tuluyang gumagaling. Narinig mo ba, Maria? Si Dr. Banjo, humingi na naman daw ng donasyon sa pamilya ng senador. 500,000 daw. Bulong ni Aling Jonah, ang janitress, habang naglilinis ng sahig. Talaga po ba, Aling Jonah? Grabe naman. Sagot ko, ramdam ang bigat sa aking dibdib. Oo, at yung matanda raw na may sakit sa puso, pinauwi na lang daw ni Dr. Eddie kahit hirap na sa paghinga. Sabi raw, wala naman daw pambayad, sayang lang ang kama dito. Dagdag pa niya, umiiling-iling. Ang mga kwentong ito ay umabot sa tenga ni Mayor Joseph. Si Mayor Joseph, kilala sa kanyang matuwid na pamamalakad at pagmamalasakit sa kanyang nasasakupan, ay hindi nagustuhan ang kanyang narinig. Isang umaga habang naghahanda ako para sa aking shift, nakarinig ako ng kakaibang balita. May pulubi raw sa labas, Maria. Mukhang may sakit. Sabi ni Nurse Lisa habang nagmamadaling dumaan sa akin. Hindi ko na lang pinansin, marami na akong nakitang ganoon. Ngunit ang makita ko ang pulubi, may kakaiba sa kanya. Nakasandal siya sa pader ng ospital. Ang mga mata ay nakapikit, ang mukha ay namumutla. Ang kanyang damit ay gula-gulanit. Ang buhok ay buhaghag. At ang amoy niya ay halong alikabok at pag-asa. May hawak siyang lumang plastic bag na tila naglalaman ng kanyang buong kayamanan. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo rito? Isang malakas na tinig ang umalingawaw si Dr. Eddie, kasama si Dr. Banjo, papalapit sa pulubi. Ang kanilang mga mukha ay nakasimangot, tila amoy na amoy ang baho ng kahirapan. Sir, masakit po ang tiyan ko. Nahihilo po ako. Hirap na sabi ng pulubi. Pilit na iminulat ang mga mata. Tiyan? Nahihilo? Anong magagawa namin dyan? Hindi ito tambayan ng mga pulubi. Kung gusto mong gumaling, magtrabaho ka, magbayad ka.
Sigaw ni Dr. Eddie. Sabay kumpas ng kamay na tila pinapaalis ang isang langaw. Ang baho mo. Lumayas ka rito. Nakakadiri. Dagdag ni Dr. Banjo. Tinakpan ang kanyang ilong. Baka makahawa ka pa sa mga pasyente namin. Pero po, kailangan ko po ng tulong. Pakiusap ng pulubi. Pilit na bumangon ngunit agad ding napaupo sa lupa. Tulong? Bakit? May pambayad ka ba? Wala naman di ba? O sige na. Alisin nyo nga yan dyan. Nakakasira ng imahe ng ospital. Utos si Dr. Banjo sa isang security guard na papalapit. Ang puso ko ay kumirot. Hindi ko matiis ang nakikita ko. Nilapitan ko ang pulubi. Hindi pinansin ang masasamang tingin ng mga doktor. Sir, ano pong masakit sa inyo? Tanong ko. Lumuhod ako sa tabi niya. Maria, ano ginagawa mo? Galit na tanong ni Dr. Eddie. Nurse ako, doktor. Obligasyon kong tulungan ang sino mang may sakit. Sagot ko. Hindi man lang siya nilingon. Nurse? O sige. Pakainin mo yan ha. Pakainin mo ng awa mo. Hindi gamot ang kailangan yan, kundi trabaho. Hirit ni Dr. Banjo, sabay tawa ng mapanghamak. Masakit po ang tiyan ko. Parang susuka po ako. Bulong ng pulubi. Nanginig ang mga labi. Hinawakan ko ang kanyang noo. Mainit. Nako, may lagnat po kayo. Kailangan niyo pong gamutin. Maria, umalis ka na dyan. Baka mahawa ka pa. Sigaw ni Nurse Brenda. Isa sa mga kauri ng mga doktor. Hindi ko sila pinakinggan. Tiningnan ko ang pulubi sa mata. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagod at sakit, ay may kakaibang kinang. Sir, doon na lang po kayo sa bahay ko. Ihahatid ko po kayo. Doon na lamang po kayo magpagaling. Dadalhan ko po kayo ng gamot at pagkain. Hindi po kayo pababayaan doon. Nagulat ang pulubi sa aking sinabi. Ang mga doktor ay nagpalitan ng tingin. Naguguluhan sa aking ginawa. Anong bahay, Maria? Nababaliw ka na ba? Iuuwi mo ang pulubi sa bahay mo? Baka magnakaw lang yan. Sigaw ni Dr. Eddie. Hayaan niyo na po ako, doktor. Alam ko po ang ginagawa ko. Sagot ko. Tumayo at inalaya ng pulubi. Kaya niyo po bang maglakad, sir? Tumango ang pulubi. Salamat, inang. Salamat. Nagsimula kaming maglakad palayo sa ospital. Palayo sa mapanghusgang tingin ng mga doktor. Ang bawat akbang ay mabigat, ngunit ang puso ko ay magaan. Alam kong tama ang ginagawa ko. Nang makarating kami sa aming maliit na bahay, sinalubong kami ng aking nanay. Nagulat siya nang makita ang kasama ko. Ngunit nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, agad siyang tumulong. Pinakain namin ng pulubi, binigyan ng malinis na damit at inalagaan. Dinalhan ko siya ng mga gamot mula sa ospital. Ang mga gamot na sadyang inilaan para sa mga mahihirap, ngunit madalas ay hindi na ibibigay. Kinabukasan habang naghahanda ako para sa aking shift, nakita kong bumuti na ang pakiramdam ng pulubi. Nakaupo siya sa aming maliit na upuan sa sala, umiinom ng kape. Maraming salamat sa inyo, Ineng Maria, at sa nanay mo. Sabi niya, ang tinig ay mas malinaw na. Kung hindi dahil sa inyo, baka nasa lansangan pa rin ako at naghihirap. Wala po yun, sir. Obligasyon po naming tumulong sa kapwa. Sagot ko at ngumiti. Nang gabing yon, matapos ang aking shift, bumalik ako sa bahay. Ang pulubi ay nakahanda na. Malinis na ang bihis at tila may kakaibang tindig. Ineng, Maria, oras na para magpaalam ako. Sabi niya. Maraming salamat ulit sa lahat. Saan po kayo pupunta, sir? Hindi pa po kayo tuluyang gumagaling. Hindi pa po kayo tuluyang magaling. Tanong ko, nag-aalala. Ngumiti siya. Hindi ko pa rin siya makilala dahil naiwan ang dumi sa kanyang muka. Isang ngiti na puno ng pasalamat at kauna-unahang pagkakataon, kapangyarihan. Mas malaki ang pupuntahan ko, Ineng, at malaking pagbabago ang gagawin ko. Nang sumunod na araw, isang malaking balita ang bumulaga sa buong bayan. Isang press conference ang idinaos sa harap mismo ng ospital. Naroon ang mga kamera, ang mga reporter, at ang buong staff ng ospital. Nagtataka kami kung ano ang nangyayari. Maya-maya, isang pamilyar na mukha ang lumabas sa gitna ng entablado. Si Mayor Joseph. Ngunit hindi siya nakasuot ng kanyang formal na uniforme. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng otoridad.
Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Narito po ako ngayon upang ibunyag ang isang katiwalian na matagal nang nangyayari sa ating ospital. Nagulat ang lahat. Ang mga doktor, kasama sina Dr. Banjo at Dr. Eddie, ay nagkatinginan. Ang mga muka ay namutla. Sa loob ng ilang araw, nagpanggap po ako bilang isang pulubi na may sakit. Patuloy ni Mayor Joseph. Ginawa ko po ito upang personal na masaksihan ang trato ng ating mga doktor at staff sa mga mahihirap nating kababayan. Nagtakbuhan ng mga reporter upang kuhanin ang bawat salita niya. Ang mga doktor ay hindi mapakali. At nakakalungkot pong sabihin, nagpatuloy si Mayor Joseph, na ang aking mga narinig ay totoo. Ang mga mayayaman lang ang binibigyan ng sapat na atensyon at mas masahol pa. Hinihingan pa ng dagdag na bayad. Samantalang ang mga mahihirap basta na lang ipinagtatabuyan, pinapabayaan at pinipintasan. Ang mga mata niya ay tumuon sa direksyon ni na Dr. Banjo at Dr. Eddie. Ang dalaway nanginig, ang pisngi ay namula. Ngunit sa gitna ng lahat ng to, may isang tao ang nananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Sabi ni Mayor Joseph at tumingin sa akin. Isang nurse na hindi nagdalawang isip na tulungan ako. Kahit na akala niya ay isa lang akong simpleng pulubi. Isang nurse na kinupkup ako sa kanyang tahanan, inalagaan at pinagaling. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Nagulat ako. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Nurse Maria, sabi ni Mayor Joseph, sabay ngiti sa akin. Siya ang nag-iisang nagpakita ng tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa. Siya po ang tunay na bayani ng ating bayan. Ang mga palakpakan ay umalingaw-ngaw. Ang mga reporters ay nagkagulo sa pagtatanong. Ang mga doktor, lalo na si Dr. Banjo at Dr. Eddie, ay takot na takot. Ang kanilang mga mukha ay tila nakakita ng multo. Dahil po sa inyong mga nakita at narinig, Mayor, ano po ang susunod na hakbang? Tanong ng isang reporter. Ang mga doktor na sangkot sa katiwalian, ito ay agad na sisibakin sa kanilang trabaho. Diretsong sagot ni Mayor Joseph. At hindi lang yan, kakasuhan din po sila ng extortion at iba pang kaso na may kinalaman sa kanilang pagpapabaya sa tungkulin at pang-aabuso sa may kapangyarihan. Nagsimulang magprotesta sina Dr. Banjo at Dr. Eddie, ngunit huli na ang lahat. Agad silang inaresto ng mga pulis na nakabantay. At para naman po kay Nurse Maria, patuloy ni Mayor Joseph. Igagawad po sa kanya ang medalya ng kabayanihan ng ating bayan. Siya po ang magsisilbing inspirasyon sa ating lahat at ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa yaman na posisyon, kundi sa puso at pagmamalasakit. Niyakap ako ni Mayor Joseph at ramdam ko ang init ng pasasalamat mula sa kanya. Ang mga tao ay lumapit sa akin, binabati ako, pinapasalamatan. Ang mga mahihirap na pasyente ay dati kinukutya at pinapabayaan ay lumapit din. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Mula noon nagbago ang lahat sa ospital. Ang mga bagong doktor at nurse ay mas mapagkumbaba at mas mapagmahal sa kapwa. Ang mga mahihirap na pasyente ay binibigyan na ng pantay na pagtrato. At ako si Maria ay masaya sa aking ginagawang trabaho. Ang bawat ngiti ng pasyente ay ganti na sa lahat ng pagod at hirap. Ang amoy ng ospital ay hindi na timpla ng sakit at pag-asa, kundi amoy na rin ng tunay na pagmamalasakit at pagbabago. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.